Kabanata 1461. Tyr vs Dragon King. Ang hindi paggamit ni Tyr ng kanyang armor dagger ay ang pinakamalaking pagpapakita ng paggalang sa isang kagalang-galang na nakatatanda. Huminga ng malalim si Dragon King, na nasa tapat niya, lumubog ang mga paa sa lupa, at sinalubong ang mga suntok ni Tyr. Boom! Dumating ang kamao ni Tyr sa Dragon King, na sumalubong sa pag-atake ng direkta. Nagpaulan ng suntok ang dalawa at napaatras ng ilang hakbang. Napaatras ng 3 hakbang ang Dragon King, habang si Tyr ay umaatras ng 2.5 kalahati. Ang duo ay muling sumugod sa isa't isa ng walang anumang paghinto. Habang ang dalawang napakabilis na silwete ay nagpapalitan ng ilang suntok, ito ay parang isang ipoipo na humahampas sa parisukat, na gumawa ng malinis na pagwawalis sa lahat ng oposisyon. Parut-par ito sila na walang magawa ni isa, hindi alintana kung sila ay nakatataas o mas mababa. Sa huli, habang ang dalawa ay nagpapalitan ng isa pang strike, ang Dragon King ay umatras sa gilid ng plaza at si Tyr ay umatras sa pasukan sa mga silid ng kama ng Siamese King. Kahanga-hanga, sabi ng Dragon King. Bilang isang alamat, walang alinlangan na siya ang pinakamakapangyarihang tao sa bansa nila. Mahigit 100 taong gulang na ngayon ang Dragon King. To think makakatagpo siya ng isang expert na tulad ni Tyr sa buhay niya. Huminga ng malalim si Tyr. Lihim din siyang napanganga. Napakalaking sorpresa na nakilala ang isang makapangyarihang eksperto sa isang bansang tulad ng Thailand kung saan hindi masyadong laganap ang martial arts. Humihingi ako ng tawad, senyor. Sa puntong ito, ayaw na ni Tyr na magsayang ng oras dito. Wala na siyang balak magpigil pa. Nagsimulang tumaas ang kanyang masiglang enerhiya habang pinalibutan siya ng makapal na ulap. Sa isang dagandong, sinugod niya ang Dragon King. Nanlamig si Dragon King nang maramdaman niya ang malakas na aura na nagmumula kay Tyr. Wala na siyang reserbasyon at inipon din ang kanyang masiglang lakas para sumugod sa kanyang kalaban. Boom! Pareho silang nagkita sa gitna ng plaza habang pinag-aawayan nila ito. Wala sa kanila ang naghiwalay pagkatapos ng suntok. Ang kanilang mga palad ay parang magnet na mahigpit na nakakabit sa isa't isa. Ang lahat ng mga bluestone slab sa ilalim ng kanilang mga paa ay lumipad sa hangin sa isang iglap. Dalawang haligi ng liwanag ang bumangon mula sa duo, na kalaunan ay nag-intertwining sa isa at humahanggo sa maulap na kalangitan. Sa isang iglap, ang dalawang haligi ng liwanag na nagmumula sa dalawang lalaki ay tila may butas sa madilim na kalangitan. Ang makapangyarihang tanawin ay naging sanhi ng pag-freeze ng lahat sa Siam Royal Palace. Nang malaman na may mga nanghihimasok sa Siam Royal Palace na nakarating sa kwarto ng Haring Siamese, libu-libong gwardya ang kasalukuyang sumugod doon. Habang nagmamadali sila, bigla silang nakakita ng isang sinag ng liwanag na tumataas sa langit. Ano? Ano yun? Itinuro ng marami ang haligi ng liwanag at sumigaw, malinaw sa kanilang mga mukha ang pagkabigla at kawalan ng paniniwala. Alien ba ito? Hindi, ito ay isang haligi ng liwanag na nabuo ng masiglang enerhiya. Ang matandang Diyos na nagbabantay sa mga silid ng hari ay tiyak na kumilos. Sino itong nanghihimasok na nagawang pilitin ng matandang Diyos na ipakilala ang kanyang presensya? Nataranta ang lahat ng gwardya. Kasabay nito, sa labas ng Hanuman Gate, si Juan ay binubugbog ng higanti. Sa walang talo na mga pag-atake at isang hindi malalampasan na depensa, ang higanti ay talagang napakalakas. Naubos na ni Juan ang lahat ng pamamaraan at nakapaglansad na ng mahigit 100 pag-atake, ngunit hindi pa rin ito nagawang basagin ang depensa ng higanti. Sa huli, maaasahan lamang ni Juan ang patuloy na pag-iwas upang protektahan ang sarili. Parang siya ay naglalaro ng pusa at daga kasama ang higanti. Ang pusa ang higanti at si Juan ang daga. Sa puntong ito, pinilit ng higanti si Juan sa isang sulok at inihagis ang walang katulad na makapal na cade ng bakal sa kamay nito patungo sa kanya. Sa paglipas ng panahon, ang malaking kaguluhan sa mga silid ng Siamese King ay biglang nagliwanag sa kalangitan sa gabi. Ang higanti ay likas na huminto sa anumang ginagawa niya at tumitig sa direksyon na iyon. Pagkatapos, biglang inalis ng higanti ang mga kadena, tumalikod, at tumakbo ng malakas patungo sa silid ng higa ng Haring Siamese. Si Juan ay nakatayo sa isang sulok pa rin sa isang defensive na tindig. Anong nangyayari dyan? Mayroon bang mas makapangyarihang pag-iral kaysa sa higanti sa Siam Royal Palace?
Sa isang sandali, nasabi rin ni Juan na hindi tama ang sitwasyon. Hindi niya ito masyadong pinag-isipan at mabilis na tumakbo patungo sa silid ng kama ng Siamese King. Ang parisukat sa harap ng silid ng higa ng Haring Siamese ay dumaan sa matinding pagkawasak na may mga bluestone na slab na nakahanay sa parisukat na lahat ay natangay sa himpapawid ng malakas na puwersa. Patuloy na kumikinang ang magkadugtong na mga haligi ng liwanag habang ang mga palad ni Tyr at Dragon King ay patuloy na nakadikit na parang magnet sa isa't isa. Ang kanilang mukha ay nabaluktot sa isang bagay na mabangis at masakit. Panay ang pagbuhos ng pawis mula sa kanilang mga noo. Matagal nang hindi napanatili ng Dragon King ang kalmado na mayroon siya sa simula. Ang kanyang mga kalamnan na orihinal na nangunot ay nombak na kahit na ang kanyang makakapal na asul na mga ugat ay makikita. Ganon din si Tyr. Umbok ang kanyang mga kalamnan at nababalot ng hindi mabilang na ugat ang ibabaw ng kanyang katawan. Pakiramdam niya ay naabot na niya ang kanyang limitasyon. Transcendent. Nagpakawala si Tyr ng isang paputok na dagindong habang ang tuloy-tuloy na daloy ng lakas ay lumabas. Ang kanyang cultivation na nasa transcendent level ay nadala sa ganap na laro sa sandaling iyon. Noong lumaban siya kay Andraste Chiver, puwersahang inalis ni Tyr ang Heptasil Nails, na sa huli ay nagpapataas ng kanyang lakas hanggang sa threshold ng transcendent state. Mula noon, hindi pa nakaranas si Tyr ng isang labanan ng ganoon kainit. Kaya, nakatago ang kanyang transcendent strength. Sa pagkakataong ito, si Tyr ay muling nahaharap sa napakalakas na kalaban, na naging sanhi ng lahat ng kanyang potensyal na mapilitan sa ibabaw. At ang kanyang transcendent state of cultivation ay patuloy lamang natataas ng mas mataas. Ang lakas na ipinakita ni Tyr ay natakot kahit sa sarili niya. Kaya lang tumahimik si Tyr. Hindi niya alam kung gaano kaitikot ang kapangyarihang hawak niya. Sa tapat niya, lalong naging malungkot ang mukha ni Dragon King, hanggang sa tuluyang lumitaw ang isang bakas ng gulat sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang lakas ng paglakas ni Tyr habang tumatagal ang labanan ay nagparamdam kay Dragon King na para siyang walang katapusang black hole na patuloy na kumakain sa kanya. Kung magpapatuloy ito, malapit na siyang maubusan ng gasolina. Dagindong. Dalawang pasabog na sigaw ang lumabas sa kanilang mga bibig sa parehong oras. Ang hanay ng liwanag ay lalong naging nakasisilaw, ganap na humihip ng isang malaking butas sa kalangitan sa gabi na nagsimulang magtipon ang mga ulap ng bagyo. Sa huli, si Dragon King ang umatras. Binawi niya muna ang kanyang kapangyarihan, dahil alam niya sa kaloob-looban niya na kapag nagpatuloy sila, tiyak na mamamatay siya sa isang kahabag-habag na kamatayan. Bang! Sa sandaling binawi niya ang kanyang puwersa, pinalipad ang Dragon King. Bago pa man siya makalapag, mabilis na tumakbo ang higanti sa kanya, sinalo siya, at hinawakan siya sa kanyang mga bisig. Kabanata 1462. Ang Hari ng Siamese. Sa isang iglap, naramdaman ng Dragon King na siya ay tinamaan ng isang sumasabog na bagsak na tumitimbang ng 100,000 tonelada. Isang malaking subo ng sariwang dugo ang bumulwak mula sa kanyang bibig. Nang mawala ang kanyang dating malakas na aura, siya ay mukhang nasaroon ng loob, na para bang siya ay may edad na 10 taon. Gugugu. Sa pagtingin sa sugatang Dragon King sa kanyang mga bisig, ang higanti ay naglabas ng kakaibang tunog mula sa kanyang bibig at tila galit na galit. Hindi man siya makapagsalita, kung titignan ang titig niya kay Tyr, halatang naiinis siya. Inilagay sa isang tabi ang Dragon King, tumango ang higanti sa kanya bago lumingon kay Tyr. Pagkatapos ay sumugod siya sa kanya na may mabibigat na yabag. Gugu, tumigil ka. Sabay sigaw ng Dragon King. Ang pangalan ng makapangyarihang higanting ito ay Gugu, isang medyo kakaiba at cute na pangalan. May bakas din ng dugo na umaagos mula sa sulok ng bibig ni Tyr, ngunit hindi siya gaanong nasugatan gaya ng Dragon King. Kaya, sa kasong ito, ang Dragon King ang natalo sa laban. Nang marinig na ang higanti ay pinangalan ng Gugu, hindi napigilan ni Tyr ang pagnanais na tumawa. Nang marinig ng higanti ang sigaw ng Dragon King, bigla siyang tumigil sa kanyang kinatatayuan. Paglingon niya ay tumingin siya sa matanda na may pagtataka. Tinakpin ng Dragon King ang kanyang dibdib ng kanyang kamay habang patuloy na umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Hindi katugma sa kanya. Napakamot ng ulo ang higanti gamit ang kanyang kamay, tumalikod, at naglakad patungo sa Dragon King. Palace Master, natalo ako sa laban.
Sa katunayan, ang Dragon King ay may ugali ng isang master. Nang matalo sa labanan, inamin na lamang niya ang pagkatalo ng hindi naghahanap ng iba pang dahilan. Sa oras na ito, naabutan ni Juan. Nang makita niya ang nasirang paligid na dulot ng labanan, napabuga siya ng malamig na hangin. Nahirapan siyang isipin kung gaano kalakas ang kanyang amo ngayon. Samantala, isang makakapal na grupo ng mga gwardya ang lumitaw mula sa lahat ng panig at pinalibutan sila. Sa bawat gwardya ay nakatutok ang isang ganap na puno ng baril sa mga nanghihimasok, mayroong hindi bababa sa daan-daang mga muzzle ng baril na nakatutok sa kanila. Gaano man kalakas si Tyr, hindi siya kalaban para sa maraming baril na nakatutok sa kanyang ulo. Noon lang, sa likod ni Tyr, biglang bumukas ang pinto ng silid ng Haring Siamese. Lumabas ang isang lalaking nasa edad 50 anyos. Nakasuot siya ng mga espesyal na damit ng Thai royal family, at kakaibang aura ang lumalabas sa kanyang katawan. Ang taong ito ay ang Siamese King, ang monarko ng Thailand. Clap clap clap. Umalangaw-ngaw ang tunog ng palakpakan. Nakangiting maganda, pinuri ng Siamese King, bravo, bravo. Tunay na kahanga-hanga. Hindi ko inaasahan na ang Palace Master ng Regal Palace ay napakabata pa at may kakayahang talunin ang Dragon King. Napakagandang mata. Nang magpakita ang Haring Siamese, ibinaba ng lahat ng gwardya ang kanilang mga sandata at yumuko sa kanilang hari. Maging ang higanti ay handa ng lumuhad sa isang tuhod. Pagbati sa hari ng Siamese. Hindi na kailangan. Ikinumpas ng hari ang kanyang kamay, pagkatapos ay tumingin sa higanti at Dragon King. Gugu, ilayo mo ang iyong Panginoon para makapagpahinga ng mabuti. Kahit na hindi makapagsalita si Gugu, naiintindihan ng higanti ang mga salita, at tila nakikinig lang siya sa mga utos ng Dragon King at ng Siamese King. Tumango ang higanti at maingat na binuhat ang kanyang amo, saka tumalikod at umalis sa lugar. You guys should go too? Casual na utos ng Siamese King, nakatingin sa mga bantay sa paligid niya. Nang magkatinginan ang mga gwardya ng may pag-aalinlangan, napakunot ang noo ng Siamese King at itinaas ang kanyang tono ng ilang bingaw habang siya ay sumisigaw, hindi niyo ba narinig ang aking mga salita? Oo, aking hari. Ang grupo ng mga gwardya ay nagmamadaling tumango at nagkalat patungo sa paligid. Ilang sandali pa ay tila tumahimik na naman ang mga silid ng Haring Siam. Sa wakas, si Tyr, Juan, at ang hari na lang ang natira. Umakyat si Juan at yumuko sa hari ng Siam. Binabati ni Juan Yates ang Haring Siamese. Ngayon, pumunta siya rito para makipagkita sa Haring Siamese bilang manugang ng maharlikang pamilya ng Ma. Samantala, tumabi lang si Tyr at tumango sa hari. Napakalakas ng loob ninyong subukang pasukin ang Siam Royal Palace ko, at ginawa niyo talaga. Walang bakas ng galit sa tono ng Siamese King. Sa kabaligtaran, ang kanyang boses ay nagpapahiwatig ng isang pahiwatig ng pagpapahalaga. Sa pagtingin sa ugali ng Siamese King, biglang nakaramdam ng kagaanan si Tyr. Kahit papaano, may pag-asa sila ni Juan na makipagkasundo sa hari. Kung hindi, hinayaan na niyang hulihin sila ng mga tanod niya kanina. Halika sa loob, pakiusap, sabi ng Haring Siamese habang siya ay tumalikod at naglakad papasok sa sarili niyang silid. Sa pagpapalitan ng mga tingin, hindi nag-overthink sina Tyr at Juan at sumunod kaagad sa hari sa kanyang silid. Ang silid ng Siamese King ay hindi maliit. Sa katunayan, mayroong lahat ng uri ng mga pasilidad sa silid. Sa isang tabi ay isang mesa, kung saan nakalagay ang iba't ibang uri ng merienda at prutas. May itinalagang maid pa na maghain sa kanila ng tsaa at alak. Ang lahat ay mukhang naiset up ng maaga, na para bang alam ng Siamese King na darating ang mga bisita at inihanda na ang lahat ng ito upang aliwin sila. Umupo ang hari sa isang gilid ng mesa, halika, kayong dalawa. Halina't maupo kayo, sabi niya kay Tyr at Juan, nakakapasok lang. Walang pag-aalinlangan, dumiretso sa mesa ang dalawa at umupo sa kani-kanilang upuan. Isang katulong ang nagbuhos ng mga baso ng alak para sa kanilang dalawa. Itinaas ni Tyr ang kanyang baso at itinaas ito sa Siamese King. Wala akong choice kundi ang pumasok sa Siam Royal Palace ngayong gabi. Kaya, pagtiisan mo ako kung nasaktan kita. Pagkasabi noon ay sabay-sabay niyang ininom ang alak sa baso niya. Ang Siamese King ay talagang nagpakawala ng matinis na tawa.
Dinampot din niya ang baso ng alak niya at nilagok iyon. Nagkomento siya, medyo matapang ka. Kayong dalawa ay may lakas ng loob na pumunta rito kapag hinahanap ka ng buong bansa at ang iyong mga kaibigan kung saan-saan. Hindi ka ba natatakot na itinapon mo ang iyong sarili sa bitag? Sa puntong ito, itinukod ng Haring Siamese ang kanyang chi gamit ang kanyang kamay at nag-isip na idinagdag, kung ako sa iyo, tumakas na sana ako sa bansa na nasa pagitan ng aking mga binti ang aking buntot. Sa kakayahan mo, hindi ganoon kahirap tumakas, di ba? Sa katunayan, hindi ganoon kahirap tumakas, ngunit hindi rin ito ganoon kadali. And anyway, from the start, we never had any intention to escape, sagot ni Tyr. Pinaikit ng Haring Siamese ang kanyang mga mata at nagtanong ng may interes, ganun ba? Bakit hindi ka nakatakas? Bago pa makasagot si Tyr, si Juan sa gilid ay hindi napigil ang tumayo at sinabing, Hari ko, hindi ko pinatay ang aking biyenan. Dahil wala naman tayong ginawang mali, hindi na natin kailangang tumakas. Ganun ba? Tinitigan ng hari si Juan ang nakapikit na mga eba at ngumisi. Sinasabi ng buong bansa na pinatay mo ang iyong biyenan, at nais ng iyong regal palace na agawin ang kapalaran ng maharlikang pamilya ng Ma. How dare you come to me and tell me na hindi mo ginawa? Juan, sa tingin mo maniniwala ako sayo. Kabanata 1463. Ang negosasyon. Pinaikit din ni Tyr ang kanyang mga mata at sinaway, Siamese King, dahil wala kang Juan at ako ay nahuli ng kami ay pumasok sa iyong royal palace ngayon, I think you must have your own judgment deep down. Do you think my regal palace would talagang pumatay kay Walter Ma sa pagtatangkang kontrolin ang maharlikang pamilya ng Ma? Sa pagsasalita tungkol dyan, sinabi ni Tyr ang ibang punto sa pamamagitan ng pagdaragdag, o dapat kong sabihin, sa palagay mo ba kung talagang gusto ng regal palace na harapin ang maharlikang pamilya ng Ma, kailangan nating gumamit ng mga baluktot at masamang paraan para makuha ang trabaho. Tapos na. Si Tyr ay hindi nagmalabi sa lahat. Kahit na isinasaalang-alang ang mga bansa sa ibang bansa, ang Regal Palace ay walang alinlangan na numero unong organisasyon, pangalawa lamang sa gobyerno. Totoong makapangyarihan ang Ma-Royal Family, ngunit kung talagang gustong angkinan sila ng Regal Palace, hindi ito magiging mahirap. Higit pa rito, walang intensyon ang organisasyon na unahin ang pagpapaunlad ng mga negosyo nito. Kasabay nito, naging manugang na si Juan ng maharlikang pamilya ng Ma, tahasan pang ang inihayag ni Walter sa kasal nina Juan at Mona na ibibigay niya sa mag-asawa ang maharlikang pamilya. Sa makatuwid, maaaring malaman ng sino mang may utak na ang lahat ng nangyari ay dulot ng ibang tao. Ito ay lamang na ang lahat ay tumatakbo sa ilalim ng parehong mindset ng pagpapanggap na hindi alam kung ano ang nangyayari. Kahit na may mga mahuhusay na tao na nakaisip ng mga bagay-bagay, lahat sila ay nagkukunwaring nalilito, para sumabay sa agos. Pagkatapos hilingin sa katabi niyang katulong na magbuhos ng isa pang baso ng alak, sinabi ng Haring Siamese, kung gayon, nais kong marinig mula sa inyong dalawa ang tungkol sa kung anong mga sabuatan ang nasa likod ng bagay na ito. Pagkasabi noon ng hari ay agad na naalis ang bigat sa isip ni Tyr. Dahil sinabi niya ang ganoong bagay, tiyak na pinahihintulutan niya sina Tyr at Juan na magpaliwanag sa kanilang sarili. Nangangahulugan ito na ang layunin ng kanilang paglalakbay ay kalahating nagawa. Inayos ni Tyr ang kanyang mga iniisip bago ipaliwanag, ang dalawang pinakamalaking puwersa ay ang Leviathan sect at ang maharlikang pamilya ng Ma, parehong may mabuting pakikitungo sa ibabaw, ngunit lihim na iniisip na pagsamahin ang isa't isa. Sa kasamaang palad, ang parehong partido ay hindi mahanap ang tamang pagkakataon, kaya sila ay nagtitimpi. Ngunit sa pagkakataong ito, nakahanap ng pagkakataon ang Leviathan sect ng si Juan ay naging manugang ni Walter. Nakipagsanib puwersa sila sa dating pinuno ng Orpheus na si Darkshire, at kinuha si Zekma ng maharlikang pamilya ng Ma, magkatuwang na nagplano ng plano ang tatlo para patayin si Haring Ma at i-frame ang Regal Palace. Matapos patayin si Haring Ma ni Darkshire, ang kanyang mga kaalyado, sina Zeke at Leviathan, ay inatas ang magdagdag ng panggatong sa apoy sa pamamagitan ng paghahagis ng putik sa Regal Palace. Gaya ng inaasahan, ang layunin nila ay isama ang maharlikang pamilya ng Ma. Kung magtagumpay sila, ang Leviathan sect ang magiging pinakamakapangyarihang puwersa. Talaga! Inangat ng Haring Siamese ang baso ng alak sa kanyang harapan at ininom ang lahat ng laman nito.
Ang Leviathan ay maaaring inilarawan bilang isang Titan, at si Zeke ay anak na ampon ni Waltyr. Tungkol naman sa Darkshire na iyon, narinig ko na siya noon pa. Dati, nakipag-away sa kanya ang Regal Palace mo dito, di ba? Tama ka. Tumango si Tyr. Noong oras na iyon, lahat ito ay salamat sa tulong ng pamilya ng hari ng Maat ng iyong gobyerno na nalutas namin ang aming mahirap na kalagayan. Hehe. The King chuckled. Tyr, mas malamang ang sinabi mo, pero hindi ako makapaniwala kung walang pruweba. Dinampot din ni Tyr ang wine glass sa harap niya at sinabing, tama, wala akong ebidensya. Ngunit Siamese King, naniniwala ako na ikaw ay isang napakatalino na tao. Dahil dumating na sa puntong ito ang pag-uusap natin, hindi na ako magpapatalo. Oo. Ang Siamese King ay tumingin kay Tyr ng may interes. Just tell me bluntly, what do you want? Handang maging espada sa kamay mo ang Regal Palace, deklara ni Tyr. Kumunat ang noo ng Siamese King. Ano? Nagpatuloy si Tyr, noon, may dalawang nangingibabaw na puwersa sa iyong bansa, ang maharlikang pamilya ng Maat ang Leviathan sect. Dahil napigilan nila ang isa't isa, nagawa mong umupo at magpahinga. Gayunpaman, sino ang magnanais ng kanilang rehimen na banta, tama? Ngayon, ang Leviathan sect ay nagsimula ng mag-check-away sa Ma-royal family. Sa loob ng ilang araw, si Zeke na ang magiging pinuno ng Ma-family. Sa oras na iyon, ang buong royal family ay tuluyan ng mahuhulog sa kamay ni Leviathan. Sa madaling salita, ang tanging nangingibabaw na puwersa ay ang Leviathan sect. Kapag nangyari iyon, natatakot ako na hindi ka mawawala ng pag-aalala, tama ba? Lalong kumunat ang noo ng Siamese King habang sinisigawan niya, Tyr, ang dami mo talagang lakas ng loob. Alam mo bang ang sinabi mo ay maaaring ituring na pagtataksil? Hehe. Ngumiti ng mahina si Tyr. Siamese King, pareho tayong matinong tao. Hindi na kailangang magpanggap. Dahil nang ahas akong pasukin ang iyong palasyo ngayong gabi, tiyak na dumating ako ng may katapatan. At dahil tinanggap mo rin kami ng may katapatan, ako ay prangka sa iyo. Ang hari ng Siamese ay lumipat ng kilos at nagtanong, ganoon ba? Kaya, ngayong nahirapan ka na sa pagpasok sa aking palasyo, ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Sana ma-revoke mo ang ban sa Regal Palace, para makapasok ng malaki ang mga miyembro ko at makipag-showdown sa Leviathan sect, Zeke, at iba pa. Kapag naayos na natin ang usaping ito, agad na aalis ang organisasyon ko sa iyong bansa at hindi na muling totoontong, ani Tyr. Sa puntong ito, naibuhos na ni Tyr ang kanyang lakas ng loob sa hari ng Siamese. Kaya, ano ang susunod na mangyayari? Nasa Siamese King na ang lahat upang magpasya. Ipinaliwanag ni Tyr, Siamese King, mapapakinabangan ka lang ng deal na ito. Hindi ako naniniwalang hindi mo naisip na pahinain ang Leviathan sect at ang Ma-royal family sa mga nakaraang taon. Sa deal na ito, mauupo ka at panoorin silang lumaban. Hahaha. Biglang tumawa ng malakas ang Siamese King at nagtanong, so, kontrabida ba ang tingin mo sa akin? Umiling si Tyr. Not a villain. It's just the nature of being king. If Darkshire and I were not arch-enemies, and if I didn't know him too well, I would even suspect na inayos mo siyang pumunta dito. Habang naging malungkot ang ekspresyon ng Haring Siamese, tumawa ng mahina si Tyr at sinabing, joke lang. Huminga ng malalim ang Siamese King. Kung totoo ang sinabi mo, hindi na kailangang gumawa ng anumang aksyon ang Regal Palace. Ang Leviathan sect at Zeke ay mapaparusahan ng lahat. Pero Tyr, para mangyari iyon, kailangan mong magdala sa akin ng ebidensya. Ebidensya. Itinago ni Tyr ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay. Kung gayon, paano kung bigyan ako ng 3 araw? 3 araw. Nawala din sa pag-iisip ang haring si Amnis. Sa loob ng 3 araw, mahahanap mo ba ang ebidensya na ang Leviathan sect at Zeke ang pumatay kay Waltyr? Tama ka. Tumango si Tyr. Nang muling tumingin si Tyr sa Siamese King, isang kakaibang implikasyon ang lumitaw sa mga mata ng una. Sa oras na ito, nagbago rin ang tingin ng Haring Siamese. Nagpalitan sila ng makahulugang tingin, na para bang may isang partikular na tacit agreement ang biglang naabot ng dalawa. Kabanata 1464. Gumawa ng deal. Kung makukuha man o hindi ni Tyr ang ebidensya ay hindi ang pangunahing punto ng usapin.
Sa halip, ang diin ay kung ang pakikitungo ay maaaring makinabang sa parehong Siamese King at Tyr. Siyempre, ang sagot ay oo. Kinailangan ni Tyr ang tulong ng Siamese King upang alisin ang pagbabawal at payagan ang kanyang mga miyembro ng Regal Palace na makapasok ng malaki, upang magsimula ng isang digmaan sa Leviathan sect, at kanilang mga kaalyado. Alisin ang mga sumasalungat. Sa huli, kahit na matalo ang Regal Palace sa Leviathan sect sa digmaan, ang organisasyon ay lubos na makakasugat sa sekta. Sa susunod na gumawa ng hakbang ang Siamese King laban sa kanila, magiging madali para sa kanya na tapusin sila. Sa makatuwid, walang downside para sa hari sa striking deal na ito. Ano man ang kahihinatnan, siya ang magiging pinakamalaking benepisyaryo. Bago ito, noong pinaslang si Walter Ma, ang Siam Royal Palace ang unang nag-react at kinondena ang Regal Palace sa harap ng buong bansa. Sa katunayan, ito ay isang palabas para makita ng mga tao kung gaano kamahabagan at katwiran ang hari ng Siamese. Ang totoo ay walang alinlangan na niyugyug ng hari ang bangka sa likod ng mga eksena at patuloy na nagdagdag ng langis sa apoy, na sa wakas ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Sa huli, kapag maraming puwersa ang nasangkot, siya ang uupo upang panoorin ang laban at umani ng pinakamalaking benepisyo. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit hindi nakaharap ng maraming hadlang sina Tyr at Huan nang salakayin nila ang Siam Royal Palace ngayong gabi. Ang hari ng Siamese ay naghanda pa nga ng ilang pampalamig para sa kanila sa sarili niyang mga silid. Ang hari ng Siamese ay nagkunwaring nag-isip sandali bago niya sinabi, "Tyr, mahahanap mo ba talaga sa akin ang ebidensya sa loob ng 3 araw? Pagkatapos, kung mahanap mo ito, papayagan ko ang iyong Regal Palace na pumasok at makipagduel sa Leviathan sect at Zekma." Sa sandaling sinabi ang mga salitang iyon, sina Tyr at Huan ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa, malabong ngiti ang lumitaw sa kanilang mga mukha. "Pero Tyr, bago yan, may kondisyon ako." "Anong kondisyon?" tanong ni Tyr. Sumagot ang hari ng Siamese, "Kung pag-uusapan, hindi tayo magkaibigan noon. Kaya, sa pagdating mo sa akin sa pagkakataong ito, hindi ako sigurado kung may masamang loob ka sa akin. Gayon din, kung babawiin ko ang pagbabawal at payagan ang iyong Regal Palace na makapasok sa aking bansa, paano kung guluhin pa ninyo ako kapag nalutas na ang bagay na ito?" Bago pa makasagot si Tyr, dali-dali siyang hinampas ni Huan, "Siamese King, lehitimong negosyo ang ginagawa ng ating Regal Palace. Hindi naman talaga kami illegal o underground na organisasyon. I think you must have a deep misunderstanding about US. Huwag kang mag-alala, gagawin lang ng ating organisasyon ang kailangan kapag pumasok na tayo sa pagkakataong ito. Siguradong wala tayong guguluhin dito. Just your verbal assurances alone ay hindi ako mapakali." Paulit-ulit na umiling ang Siamese King. "At the end of the day, I am the monarch. I am taking a huge risk with this decision. So, Tyr, I need to be fully certain before I dare to cooperate with you guys." Itinaas ni Tyr ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay, pinaikit ang kanyang mga mata, at tumingin sa hari. "So, Siamese King, ano ang nasa isip mo?" Iniunat ng hari ang kanyang mga daliri at maindayog na tinapik ang kanyang kamay sa mesa. "Tapikin. Tapikin. Paano kung pag-usapan natin ito sa loob ng 3 araw, kapag nahanap mo na ang ebidensya para sa akin?" "Oo naman." Hindi na nagsalita pa si Tyr. Sa ganitong sitwasyon, ang hari ang mahigpit na humawak sa lahat ng baraha. Walang bargaining chip si Tyr. "Kung gayon, mangyaring hintayin ang aming balita, Siamese King." Pagkasabi noon, tumayo sina Tyr at Huan at naghanda na umalis sa silid ng hari. "Kapag nakita namin ang ebidensya, ipapadala namin ito sa iyong palasyo sa unang pagkakataon," dagdag ni Tyr. "Inaasahan ang iyong mabuting balita." Tumanggo-tango ang hari habang may malabong ngiti sa kanyang mukha. Kaya lang, binuksan ni Tyr at Huan ang pinto ng silid ng hari at lumabas. Ang kanilang paglalakbay upang lusubin ang palasyo ay delikado, ngunit nang sila ay umalis, sila ay hindi nahadlangan sa anumang paraan. Ito ay makinis na paglalayag sa lahat ng paraan. Nang lumabas ng palasyo ang dalawa, madaling araw na. Sa paggawa ng hiwalay na mga tawag sa telepono kina Clifford Han at Don Quixote, inutusan ni Tyr ang grupo na magkita sa isang matagal ng inabandunang gusali sa labas ng Phuket sa madaling araw.
Sa oras na ang lahat ay nagtitipon doon, ang araw ay halos sumikat na. Boss, nagawa mo bang makipagkita sa Siamese King sa palasyo? Paano napunta ang usapan? Sabay tanong ni Clifford. Tumango si Tyr at nagpaliwanag, we did. Naging maayos ang usapan. Binigyan kami ng Siamese King ng 3 araw para humanap ng ebidensya na ang Leviathan sect, si Zeke, at ang iba pa ay nagsabwatan para patayin si Walter. May 3 araw tayo para hanapin ang ebidensya. Nang marinig ang sinabi ni Tyr, napakunot ang noo ni Clifford at ng iba pa. Galit na nagmura pa si Don Quixote, hindi ba't hinihila ng hari ang pagkabansot na ito upang pilitin tayong makamit ang isang bagay na higit sa ating kapangyarihan. Ngayong nawasak na nila ang lahat ng puwersa natin, hindi na makapasok ang ating mga tauhan. Kung may makikita tayong ebidensya, lumabas na tayo sa pinagtataguan para linisin ang ating mga pangalan. Saan tayo hahanap ng ebidensya sa loob ng 3 araw? Saglit ding nahulog si Clifford at ang iba pa sa kawalan. Pagkatapos, sa wakas, huminga ng malalim si Clifford at nagtaka, Boss, sa palagay mo pinaglalaroan ka ba ng Haring Siamese? Alam niyang hindi natin mahahanap ang ebidensya sa ganong kaikling panahon, kaya bakit siya nag-request? The way I see it, walang intensyon ang lalaking iyon na makipagtulungan sa atin. Hehe. Chill ka lang. Tumawa si Tyr. Para siyang may card sa taas. Boss, nakita mong napaka-relax. Ibig sabihin nakaisip ka na ng solusyon. Baka gusto mong humingi ulit ng tulong sa GPE. Tanong ng Iron Mask. Umiling si Tyr. Ang GPE ay isang organisasyong nagbibitag ng iba. Kung pupunta tayo sa kanila para bumili ng ebidensya, bilyon-bilyon ang kukunin nila sa atin. May pera nga ang ating organisasyon, ngunit hindi natin naabot ang lawak ng paggastos ng walang ingat. Kung may intensyon akong humingi ng tulong sa kanila sa simula pa lang, matagal ko na sana itong hiniling bago ako pumunta sa Siam Royal Palace. So, hindi tayo hihingi ng tulong sa GPE. Natigilan si Clifford at ang iba pa. Baka gusto mong gamitin ang intelligence system ng Shadow Department ng Regal Palace natin. Pero boss, bagamat lalong nagiging pino ang intelligence system ng departamento ngayon, hindi pa umaabot hanggang dito ang kanilang impluwensya. Hindi nila mahahanap ang ebidensya para sa atin. Hindi na natin kailangang hanapin, sabi ni Tyr. Nagulat si Clifford at ang iba pa ang mga nakakagulat na salitang iyon. Boss, anong ibig mong sabihin? Nakangiting paliwanag ni Tyr, ang paghahanap ng ebidensya ay isang paraan lamang na ibinigay sa atin ng Haring Siamese. Kunwari gusto niya talagang makipagtulungan sa atin. Bakit kailangan niya ng ebidensya na pinatay ng Leviathan sect at Zeke si Walter? Hindi na natin kailangang hanapin ito. Ang hari mismo ang gagawa ng ebidensya para sa atin. At kung ayaw niyang makipagtulungan sa atin, magiging walang saysay pa rin ito kahit na makita natin ang ebidensya. Nang sabihin niyon ni Tyr, agad na natauhan si Clifford at ang iba pa. Kung gayon, boss, kailangan lang nating maupo at maghintay ng 3 araw na lumipas, at maghintay ng balita mula sa Haring Siamese. Eksakto. Tumango si Tyr. Maaaring mahirap para sa atin na makahanap ng ebidensya ng krimen ni Zeke, ngunit para sa hari ng Siamese, ito ay isang madaling gawain. Huwag mo siyang maliitin. Ang taong iyon ay ang monarko ng isang bansa. Kabanata 1465. Pag-aalis sa ban. Then, what if hindi sincere ang Siamese King sa pakikipagtulungan sa atin? Hindi pwede yon. Umiling si Tyr, kung hindi siya sincero sa kagustuhang makatrabaho tayo, hinding-hindi niya hahayaang makalabas kami ni Juan ng kanyang palasyo ng buhay kagabi. Well, wala na masyadong masasabi. Dapat kang makipag-ugnayan kay Jim at hilingin sa kanya na gawin ang mga kinakailangang paghahanda. Sa loob ng 3 araw, ang mga miyembro ng Regal Palace ay papasok sa isang malaking scale. Sige, boss. Sa oras na ito, ang kalangitan ay maliwanag, na ang araw ay sumisikat mula sa silangan. Ang eksena ay nagbigay ng pag-asa sa mga tao. Si Winifred ay nakapatong sa mga bisig ni Tyr. Napatingin silang dalawa sa unti-unting pagsikat ng araw sa di kalayuan. Darling, marami kang pinaghirapan this time, sabi ni Tyr. Sinaman ng tingin ni Winifred si Tyr at binatukan, sinasabi mo na naman. Stop repeating that kind of stuff.
Sabi ko naman sa'yo dati, as long as kaya kong manatili sa tabi mo, kahit gaano kahirap, I will always be happy. Muling niyakap ng mahigpit ni Tyr si Winifred sa kanyang mga bisig. Nang makita ni na Clifford Han, Don Quixote, at ng iba pang nasa likuran nila na ganap na binabaliwala ng mag-asawa ang kanilang pag-iral at ipinakita sa publiko ang kanilang pagmamahal, naramdaman nila ang isang makapal na layer ng goosebumps na lumitaw sa kanilang mga katawan. Malakas na hinampis ni Clifford ang kanyang kamay sa sariling noo. Gusto niya talagang umakyat doon at magpalipad kay Tyr ng may sipa. Ngunit sa kasamaang palad, dahil hindi niya kayang talunin si Tyr, kailangan niyang pilitin na pigilan ang pagnanasang iyon. Sa sumunod na 3 araw, nagtago si Tyr at ang iba pa sa abandonadong gusali. Kung tungkol sa paghahanap ng ebidensya, ito ay isang bagay para sa Siamese King. Kasabay nito, nagsimula ang Regal Palace ng Emergency Assembly. Pagkaraan ng 3 araw, ayon kay Jim Zabanski, ang organisasyon ay nagtipon ng libu-libong miyembro. Kasabay nito, lahat ng mga hari at general ng Regal Palace, pati na rin ang mga miyembro ng Nemesis, ay handa na para sa paparating na digmaan. Talagang ito ang pinakamalaking pagtitipon ng mga miyembro ng Regal Palace mula noong mahusay na labanan sa Shadow Totem. Sa oras na ito, ang organisasyon ay pupunta upang makipagdigma laban sa maharlikang pamilya ng Ma at sa Leviathan Sect. Isa na naman itong sensasyon na yumanig sa madilim na mundo. Siyempre, ang dalawang partido lamang na iyon ay hindi sapat para sa Regal Palace na magtipon ng napakalaking puwersa. Ang pangunahing dahilan ay dahil kay Darkshire, na kaalyado sa Leviathan Sect at sa maharlikang pamilya ng Ma. Ang gusot sa pagitan ng Regal Palace at Darkshire ay nagpapatuloy ng napakatagal. Ngunit, sa pagkakataong ito, walang paraan na papayagan ni Tyr si Darkshire na lumayo ng buhay. Bukod doon, si Tyr ay pupunta rin sa digmaan para sa kapakanan ni Juan, dahil isa siya sa 5 hari ng Regal Palace. Hindi lamang siya ay maling inakusahan ng iba, si Tyr at ang iba pa ay nakulong din. Sa makatuwid, nilayon ni Tyr na ipakita sa pamamagitan ng paggawa ng isang halimbawa ng kanyang mga kaaway. Gusto niyang malaman ng mundo na ang Regal Palace ay siya pa rin ang nangungunang organisasyon na minsang nang ibabaw kay Rain. Talagang walang sino man ang pinayagang hamanin ang autoridad nito. Sa umaga ng 3 araw, nagring ang telepono ni Tyr pagkagising niya. Kahit natawag iyon mula sa hindi kilalang numero, hindi siya nagdalawang isip na sagutin ito. Tyr, natanggap ko na ang ebidensyang ipinadala mo. Hindi ko inaasahan na ganoon pala kaambisyosa sina Zeke at Leviathan. Ang mga taong katulad nila ay ang kanser ng aking kaharian. Bilang monarcho, dapat kong lipulin ang mga ganitong tumor. I never expected Zeke to be so ruthless. Royal Monklam is the top eminent monk but Zeke actually tried to kill him. Sinunog pa niya ang buong Temple of the Emerald Buddha sa lupa. Anong napakalaking krimen ang ginawa niya? Bago ito, upang mapaniwala si Mona na ang pagkamatay ng kanyang ama ay ginawa ni Juan at ng iba pa, inaresto ni Zeke ang lahat ng tao sa templo ng Emerald Buddha, at binyantaan ang Royal Monklam na magbibigay ng maling saksi sa harap ni Mona. Kaya, kinailangan ng matandang monghe na gawin ang sinabi ni Zeke para sa kapakanan ng buhay ng lahat sa templo. Nakapagtataka, hindi iniligtas ni Zeke ang buhay ng maharlikang monghe sa huli. Talagang umabot siya hanggang sa barilin ang monghe at sipain siya sa umaalo na ilog. Gayunpaman, nakaligtas ang Royal Monklam, at nahanap na ng Siamese King ang kanyang kinaroroonan. Tungkol sa sinabi ng Siamese King sa telepono, napatulala si Tyr, dahil wala man lang siyang alam tungkol sa Royal Monklam. Gayunpaman, dahil ginamit ng hari ang kanyang opisyal na kapangyarihan upang humanap ng katibayan ng pagkakasalan ni Zeke at Leviathan, ang bagay ay naging isang foregone conclusion na ngayon. Natural, nakipaglaro si Tyr at sinabing, Siamese King, I told you from the start that all the trouble was caused by the Leviathan Sect, Zeke, and their allies. The evidence. Are you satisfied with what I found? Yung grupo ng mga hayop. Galit na kilos ang ipinakita ng hari mula sa kabilang dulo ng telepono. Tyr, nagkamali kami sa iyong Regal Palace para sa bagay na ito. Nais kong ipahayag ang aking tame time na paghingi ng tawad sa iyo. Kasabay nito, nagpasya din akong bawiin ang pagbabawal sa inyong organisasyon.
Pahihintulutan ko ang inyong mga miyembro na makapasok sa aking kaharian at magsagawa ng matinding labanan laban sa Leviathan sect at sa maharlikang pamilya ng Ma. Ang Siamese King ay nagsalita ng may matuwid na galit sa telepono, ngunit alam ni Tyr sa kanyang puso na ang lalaking ito ay may ngiti sa kanyang mukha ngayon. Noong nakaraan, ang Leviathan sect at ang maharlikang pamilya ng Ma ay napaka-impluwensya na halos banta nila ang rehimen ng hari. Dahil dito, malamang na iniisip ng Siamese King na bubunutin ang magkabilang puwersa para masiguro ang sarili niyang posisyon. Ngayon, nakahanap na siya ng matalas na talim na gaya ng Regal Palace na kanyang sanglaan, at hindi na kailangang gumamit ng anumang leverage na pag-aari niya. Sino pa ba ang mas masaya kaysa sa kanya? Good. Walang pag-aalinlangang sagot ni Tyr, tumango. Nagpatuloy ang hari ng Siamese, kapag dumating ang oras ng pagpasok ng Regal Palace, gagawin ko ang mga bagay na maginhawa para sa iyong mga tao. Magpapadala ako ng isang tao upang makipagkita sa kanila at ayusin na manatili sila sa Phuket. May 5 araw pa bago mamana ni Zeke ang trono ng maharlikang pamilya. Kapag oras na, lahat kayo ay makakabiyahe kaagad doon. Gayon din, ipapadala ko ang aking mga tropa upang harangan ang isang 3 kilometrong radius sa palibot ng Ma Royal Mansion. Nasa samahan mo kung kaya mo silang talunin. Thank you for going to all that trouble, Siamese King. You are really thoughtful, nakangiting sagot ni Tyr. Siyempre, nag-iisip ang hari dahil ang lahat ng ito ay para sa kanyang sarili, hindi para sa kapakanan ni Tyr at ng kanyang grupo. Nang magsimula ang epikong labanan sa pagitan ng Regal Palace at Zeke, ang Siamese King ay magpapadala ng mga tropa upang ikulong ang isang 3 kilometrong radius ng lugar para sa ilang anak. Una, nais niyang ganap na ihiwalay ang mga mamamayan ng Phuket at maiwasan ang gulat. Ang isa pang pinakamahalagang dahilan ay kapag natapos na ang labanan, kahit na matalo ang Regal Palace, ipapasok ng hari ang kanyang mga tropa sa Ma Royal Mansion upang linisin ang larangan ng digmaan sa unang pagkakataon. Sa oras na iyon, ang magkabilang panig ay magkakaroon ng malaking pagkatalo, at hindi na nila magagawang labanan ang hukbo ng Haring Siamese. Sa kasong iyon, siya ang magiging ikatlong partido na makikinabang sa away, puksay ng mga dissidents at secure ang kanyang sariling posisyon. Sa madaling salita, kahit paano natapos ang labanang ito, ang Siamese King ang nanalo. Kabanata 1466. Magtipon. Ito ang tamang gawin. May lumabas na kontrabida. Kaya, kailangan nating problemayan ang iyong Regal Palace para mapuksa sila, nakangiting sabi ng Siamese King. Walang gulo. Ito ay obligasyon ng aking Regal Palace, sagot ni Tyr. Sa oras na ito, naabot na ni Tyr at ng Haring Siamese ang isang hindi sinasabing kasunduan. Alam na alam ng bawat isa kung ano ang iniisip ng isa't isa. Sa makatuwid, ang buong palitan na ito ay isang formalidad lamang upang bigyan ng isa't isa ng dahilan upang kumilos. Gayunpaman, Mr. Summers, na may malaking bilang ng mga miyembro ng Regal Palace na pumapasok, magdudulot din ito ng matinding pressure para sa aking bansa. Una sa lahat, hindi naman sa wala akong tiwala sa inyo, pero bilang monarko ng bansa, kailangan kong maging responsable para sa mga tao. Mr. Summers, naaalala mo pa ba ang kondisyong binanggit ko noong ikaw ay sa palasyo ko? Siyempre, naalala ko. Tumango si Tyr. Naiintindihan ko kung ano ang sinusubukan mong gawin, Siamese King. Ano ang kalagayan mo? Mula sa kabilang dulo ng telepono, sumagot ang hari, Mr. Summers, kayo ng iyong asawa, Miss Zia, ay labis na nagmamahalan, tama ba? Nabalitaan ko ang tungkol sa ilang mga bagay na nangyari sa inyong dalawa. Nagkataon na nandito rin si Miss Zia. So, Mr. Summers, your wife is everything to you, right? Oo, siya nga. Walang pag-aalinlangang tumango si Tyr, nahulaan kung saan ito pupunta. So, ano ang kalagayan mo, Siamese King? Papuntahin mo muna si Miss Zia sa palasyo ko. Paano kung kukunin mo siya kapag nagawa na ng organisasyon mo ang iyong misyon at umalis? Mungkahi ng hari. Walang alinlangan, ang ibig sabihin ng hari ay gusto niyang ipadala ni Tyr si Winifred sa Siam Royal Palace bilang isang hostage. Tanging sa katiyakang ito ay may kumpiyansa siyang papayagan ang mga miyembro ng Regal Palace na makapasok sa kanyang bansa. Sa oras na ito, naka-loudspeaker ang tawag ni Tyr.
Nang marinig ni na Clifford at Juan ang kalagayan ng Haring Siam, pareho silang napakunot ng noo. Boss, ang kondisyong ito ay masyadong hindi makatwiran at labis. Hindi mo maaaring ipadala ang aking hipag sa palasyo. There is no way she can become a hostage, sabay sabi ni Juan na nasa gilid. Kasalukuyang na lovesick si Juan. Sa pagiging hostage ng kanyang asawa sa Royal Mansion, kitang-kita niya ang sakit na wala ang kanyang kataypan. Kaya, nang marinig niya ang kondisyon, si Juan ang higit na sumalungat dito. Si Clifford at Iron Mask ay nagsuot din ng mga solemna na ekspresyon. Malinaw, hindi rin sila sumang-ayon sa kondisyong inilagay ng Haring Siamese. Boss, hilingin natin na baguhin niya ang kalagayan niya, bulong ni Clifford na katabi niya kay Tyr. Gayunpaman, tumanggi si Tyr na makinig sa kanila. Sa halip, ibinoling niya ang kanyang ulo kay Winifred at nagtanong, Darling, kung ipapadala kita ngayon sa Siam Royal Palace, sa tingin mo ba matatakot ka? Ngumiti si Winifred at umiling kay Tyr. Basta ang ayos mo, hindi ako matatakot, dahil alam kong hindi mo ako hahayaang malagay sa panganib. Okay. Nagpapasalamat sa pag-unawa ng kanyang asawa, hinawakan ni Tyr ang kanyang kamay. Sweetie, susunod tayo sa digmaan. Ang pagsasama mo sa amin ay magiging lubhang mapanganib, kaya ang Siam Royal Palace ang pinakamagandang lugar para mapuntahan mo. Boss, gusto mo talagang ipadala si sister-in-law sa palasyo. Hindi makapaniwala si Juan at ang iba sa naging desisyon ni Tyr. Pursing his lips, Tyr said, Why not? Hindi ba ang Siam Royal Palace ang pinakaligtas na lugar ngayon? Huwag mag-alala, guys. Ang hari ng Siamese ay isang tao na isinasaalang-alang ang buong sitwasyon. Siguradong aalagaan niyang mabuti si Winifred. Sa puntong ito ng pag-uusap, napagtanto ni Clifford at ng iba pa na tama si Tyr. Ngayong inakala ng buong bansa na kaaway si Tyr at ang kanyang grupo, sila ay mga kriminal na kinasusuklaman. Isa pa, ayaw ni Tyr na sundan sila ni Winifred para maglibot-libot. Susunod, magsisimula na ang final showdown sa pagitan ng Regal Palace, Leviathan Sect, at Zeke. Kung magpapatuloy si Winifred sa kanila, magiging distraction siya para kay Tyr. Bukod doon, hindi rin lubos na matiyak ni Tyr ang kanyang kaligtasan. Kaya, sa kasong ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kanila na ipadala si Winifred sa Siam Royal Palace. Then, sweetie, it's decided. I'll send you to the Siam Royal Palace now. I'll pick you up when everything is settled. Sige. Hindi natakot si Winifred. Nang umagang iyon, pumunta siya sa palasyo kasama ang kanyang asawa. Hindi sila pumasok sa Siam Royal Palace sa pamamagitan ng pag-akyat sa dingding ng patio tulad noong nakaraang panahon, ngunit dumiretso sila sa pangunahing pasukan. Hindi lang iyon, nagpadala ang Haring Siamese upang bumati sa kanila sa tarangkahan at dalhin sila sa palasyo. Matapos ipadala si Winifred sa palasyo, hindi na nanatili roon si Tyr bagkos ay umalis na siya kaagad. Pagkatapos ng lahat, ang kasunduan sa pagitan ng Regal Palace at ng Siamese King ay hindi pa maaaring ipaalam sa publiko. Maraming impormante ang Leviathan Sect at Zeke. Sa makatuwid, hindi maaaring ipagsapalaran ni Tyr na makatanggap sila ng napakaraming pahiwatig tungkol sa kanyang plano. Malalaman din ang katotohanan sa huli nang pumasok ang Regal Palace ng maramihan. Ang Leviathan Sect ay walang alinlangan na makakatanggap ng balita noon, ngunit wala sa kanila ang mahalaga sa oras na iyon. Pagdating ng oras na iyon, ang tanging magagawa na lang ay ang magkabilang panig na pumunta sa digmaan. Sa mga sumunod na araw, sa ilalim ng kaayusan ni Jim Zabanskay, ang mga miyembro ng Regal Palace ay nagsimulang pumasok sa bansa ng sunod-sunod. Ang unang dumating ay mga makabuluhang miyembro tulad ng mga hari at miyembro ng Nemesis. Ang 5 hari ng Regal Palace ay si Clifford Han, ang Eastern King. Olympias White, ang kanlurang hari. Juan Yates, ang hari sa Timog. Si Jim Zabanskay, ang Northern King, at ang White-Eyed Ivory Dragon, ang Central King of the Five Kings, lahat ay lumipad maliban kay Jim, na kailangang manatili sa punong tanggapan upang pamahalaan ang mga bagay. Samantala, ang White-Eyed Ivory Dragon, ang Central King, ay pinuno pa rin ng Nemesis. Ngunit, pagkatapos ng mahabang pagsasanay, ang mga member ng Nemesis ay walang awa na ngayon at nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan sa pakikipaglaban.
Dumating na ang lumang henerasyon ng mga miyembro ng Nemesis tulad nina si Jillian at Drishet. Bilang karagdagan, ang bagong henerasyon ng mga miyembro ng Nemesis tulad nina Stephen Cole, Matthew Collins, Jamie Sunder, at Torbert Octavius ay dumating din. Sa kabuuan, mayroong 33 miyembro ng Nemesis, bawat isa ay isang pinakamataas na mandirigma na may kakayahang talunin ang daan-daan. Kaagad pagkatapos noon, dumating ang 18 general ng Regal Palace. Kabilang dito sina Don Quixote, Iron Mask, Jermaine Leonard aka The God of Gambling, Phantom Dragon, Hawks, Black Caesar, pati na rin si Ash, na namamahala sa Japan. Samantala, lumipad din sina Achilles at Cyrus Label mula sa Celestial Empire. Kaya, sa lahat ng 18 general ng Regal Palace, 2 sa kanila ang dumating, na maaaring ituring na isang malaking bagay. Panghuli, naroon ang mga elite ng Regal Palace, na nagmula sa lahat ng sulok ng mundo. Sa loob lamang ng 3 araw, lahat sila ay nagtipon. Ang mga taong ito na mga pinuno at mandirigma na may iba't ibang kasanayan, lahat ay dumating kasama ang kanilang sariling mga tropa. Sa kalaunan, nang ang lahat ng miyembro ng Regal Palace ay nagtipon, mayroong kabuoang higit sa 10,000 miyembro sa lugar. Kabanata 1467. Ang digmaan. Ang pag-aayos ng Haring Siamese ay napakamaalalahanin. Tulad ng sinabi niya sa telepono, nag-ayos siya ng isang lugar para sa mga miyembro ng Regal Palace na manatili sa Phuket. Pagdating nila, may mga officers in disguise na tumanggap sa kanila. Pagsapit ng hapon ng ika-4 na araw, nagtipon na ang lahat ng 10,000 miyembro ng Regal Palace. Ang kanilang hostel ay isang kamakailang itinayo na high-end estate na pinangalanang Richmond Palace. Pinagsamang binuo ng Regal Palace at isang lokal na Thai developer, isa itong napakalaking property na binubuo ng higit sa 12 matataas na condominium at townhouse. Ngunit noong nakalipas na panahon, dahil sa usapin ng Walter Ma, lahat ng negosyo ng Regal Palace ay masusing inimbestigahan ng gobyerno. Kaya, tulad ng inaasahan, ang Richmond Palace ay tinatakan ng mga opisyal. Gayunpaman, ngayong nagkasundo na ang Siamese King at Tyr, inalis na ang pagbabawal sa ari-arian, at naging pansamantalang tirahan ito ng mga miyembro ng Regal Palace. Kinagabihan, lahat ng miyembro ng Regal Palace ay nanirahan na. Sa panahong ito, isang grupo ng mga miyembro ng mataas na ranggo ng Regal Palace ang natipon sa isang bulwagan ng Departamento ng Pagbebenta ng Richmond Palace. Binubuo ng mga hari, general, nangungunang miyembro ng Nemesis, at mga pinuno mula sa iba't ibang larangan, isang kabuoang mahigit 60 bigwig ang nakaupo sa bulwagan. Parang isang pagtitipon ni King Arthur at ng kanyang mga kabalyero ng Round Table. Grabe ang atmosphere sa hall. Nakaupo sa gitna, inilibot ni Tyr ang kanyang tingin sa iba pang nasa silid. Sa sandaling ito, ang kanyang makapangyarihang aura bilang Palace Master ay nag-aalab ng buong lakas habang sinabi niya, mula nang wasakin ng Regal Palace ang Shadow Totem noon at tumaas upang maging numero 1 organisasyon sa mundo, tayo lang ang nagawang mangbuli ng iba. Sa pagkakataong ito, ang Leviathan Sect at ang Ma Royal Family ay nagkaisa upang labanan tayo, na siyang pinakaseryosong provocation sa autoridad ng Regal Palace kailanman. Bilang karagdagan, ang ating pangunahing kaaway, si Darkshire, ay nagkataon ding mastermind sa likod ng insidenteng ito. Oras na para sa wakas ay maayos na ang gusot sa pagitan naming dalawa. Kaya ngayon, ako, si Tyr Summers, ay ginamit ang aking autoridad bilang Palace Master para ipatawag kayong lahat dito. Alam mo ba kung bakit? Digmaan. 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 Sa bulwagan, isang serye ng mga tinig na puno ng matuwid na galit ang biglang tumunog. Wala sa mga sigaw na ito ang mapagpanggap. Galit na galit ang bawat matataas na miyembro ng Regal Palace na naruroon. Sila ay may sariling dignidad at autoridad, at hinding-hindi papayag na sulsulan sila ng sinuman. Napakalakas ng loob ng isang maliit na organisasyon tulad ng Leviathan Sect at ng Ma Royal na gawing kalaban nila ang ating Regal Palace. Ang kawalang galang. Sabi ni White-Eyed Ivory Dragon, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa malamig na liwanag. Bilang numero 1 Diyos ng digmaan ng Regal Palace, ang taong ito ay palaging inuuna ang karangalan ng organisasyon bago ang kanyang sarili. Inihampas ni Ivory Dragon na may puting mata ang kanyang palad sa mesa ng tagpuan, na naging sanhi ng pagkabasag nito sa hindi mabilang na mga piraso.
Nakalimutan na ba nila kung gaano kahusay ang Regal Palace dahil matagal na tayong hindi gumagawa ng anumang malalaking hakbang sa internasyonal? At the same time, tumayo ang isang babaeng may mahabang itim na buhok at maganda ang ugali pero may yelong ugali. Sabi niya, perfect timing. Samantalahin natin ang pagkakataong ito para ipakita sa mundo na ang ating Regal Palace pa rin ang Panginoon ng madilim na mundo. Magsilbi itong babala na ang Regal Palace ay hindi dapat ma-provoke sa anumang paraan. Ang babaeng ito ay si Olympias White, ang kanlurang hari ng Regal Palace. Bilang nag-iisang babae sa 5 hari, ang babaeng ito ay isang alamat at isang icon ng Regal Palace. Ayun, kailan pa ba ang organisasyon natin ay minamaltrato ng iba na ganito? Sa pagkakataong ito, hindi lamang natin sisirain ang Leviathan sect at ang maharlikang pamilya ng Ma, ngunit ipapakita rin natin ang ating lakas sa buong mundo. Ang lahat ng uri ng mga talakayan ay sumiklab sa bulwagan. Mataas ang diwa ng labanan ng lahat ng naruroon. Wala sa mga tao sa silid na ito ang isang wimp. Hindi na sila makapaghintay na sumugod sa Ma Royal Family ngayon at turuan ang kanilang kaaway ng leksyon. Ito ang kalooban ng Regal Palace. Hindi sila nagdulot ng gulo, ngunit talagang hindi sila natatakot sa gulo. Itinaas ni Tyr ang kanyang mga kamay, senyales na tumahimik ang lahat. Ang ingay sa bulwagan ay biglang namatay. Sabi ni Tyr, bukas ay ang araw na si Zikman ng Ma Royal Family ay magmana ng posisyon ng family head. Ang seremonya ay magaganap sa Ma Royal Mansion. Kasabay nito, ikakasal na siya sa asawa ni Juan na si Monema, siya ay bahagi ng Regal Palace, kaya hindi natin maaaring payagan ang ganoong bagay na maganap. Now that our organization has entered, we've surely attracted the attention of our opponents. Tiyak na magpapadala sila ng maraming tropa para bantayan ang venue bukas, so we'll be facing an uphill battle. Are any of you guys afraid? Hindi natatakot? Hindi natatakot? Isa pang halo ng madamdaming tinig ang umalangaw-ngaw. Ang mga miyembro ng Regal Palace ay binubuo ng mga bayani at bayani. Naranasan na nila ang mas malalaking labanan noon, kaya bakit sila matatakot sa isang maliit na laban? Maganda yan. Susunod, magayos kayo ng sarili ninyong mga tropa. Bukas ng madaling araw, samahan nyo ako pumunta sa Ma Royal Mansion at makipagdigma sa kanila. Hindi lamang ang ating Regal Palace ang kailangang manalo dito, ngunit kailangan din nating manalo ito ng maganda. Pagkasabi noon, kinuha ni Tyr ang baso ng alak sa tabi niya at nag-toast sa mga tao. Let's stick to our old rules. After this glass of wine, we will cross the mountain of swords and sea of fire together. Bottoms up. Cheers! Itinaas ng lahat ang kanilang baso at uminom ng alak ng sabay-sabay, pagkatapos ay binasag ang mga baso sa lupa. Kaagad pagkatapos, naghiwa-hiwalay ang mga tao, at ang lahat ay nagsilabasan upang ihanda ang kanilang sariling mga tropa. Ang Regal Palace ay may mahigpit na hierarchy. Ang bawat miyembrong may mataas na ranggo ay may kanya-kanyang puwersa at malinaw na dibisyon ng paggawa. Sa makatuwid, si Tyr, ang Palace Master, ay hindi kailangang personal na magtalaga ng mga gawain para sa paparating na digmaang ito, at mapagkakatiwalaan ang kanyang mga nasasakupan na ganap na mahawakan ito. Sa huli, ang mga hari at general lamang ang nanatiling nakaupo sa bulwagan. Inutusan ni Tyr ang mga waiter na magdala ng pagkain at alak. Ang natitirang grupo ng mga 20 tao ay nakaupo sa isang bilog. Sa madaling salita, mula nang umalis si Tyr sa Regal Palace upang bumalik sa Celestial Empire, ang mga kasamang ito ay hindi na nakaupo para uminom ng ganito sa mahabang panahon. Nanguna si Tyr at itinaas ang baso niya. Kanina pa mga kaibigan ko. Halika. Mag-toast ako sa inyong lahat. Alisin silang lahat. Natigilan si Olympias. Diretso niyang ibinaba ang kanyang alak sa isang lagok nang hindi nagklink ang kanyang baso sa Tyr. Kitang-kita sa mukha nito ang mga bakas ng pagkadismaya nang tumingin sa kanya. Miss White, ano ang nangyari sa iyo sa oras na ito? Tanong ni Clifford, na nagbibigay sa Olympias ng isang sidilong sulyap. Lakas pa rin kayong magtanong. Malamig na pinandilatan ni Olympias si Tyr, Clifford, at ang iba pa. Ang Palace Master, 2 hari, at 2 general ay talagang nagkagulo sa isang maliit na lugar. Hindi ba sa tingin mo ba dapat mong ikahiya ang sarili mo? Si Olympias ay isang kakaibang babae.
Noong unang nakilala ni Tyr ang babaeng ito, gaya ng iminumungkahi ng kanyang pangalan, siya ay kasing lamig ng yelo. Dahil bihira siyang magsalita, may pagkakataong naisip ni Tyr at ng iba na siya ay pipi. Kabanata 1468. Olympias White. Ang unang pakikipagtagpo ni Olympias White sa Regal Palace ay naganap sa isang bansang may digmaan, kung saan siya ay isang expat ng Celestial Empire. Siya ay walang asawa pa lamang, ngunit siya ay gumala ng mag-isa sa gitna ng mga terorista at mga nagbebenta ng armas. Noong panahong iyon, ang kanyang trabaho ay pangangalakal ng mga baril. Samantala, tinanggap din ni Olympias ang mga assassination mission. Habang nasa isang misyon na pumatay sa isang leader ng rebelde, sa kasamaang palad ay kinubkob siya at nakulong sa isang desperadong sitwasyon. Gayunpaman, nagawa niyang pumatay ng daan-daang mga kaaway gamit ang sarili niyang lakas. Nang maglaon, nakilala niya si Tyr Summers at iniligtas niya. Kasunod nito, sumali siya sa Regal Palace at tinulungan ang organisasyon na labanan ang maraming laban sa lahat ng dako, na nakamit ang hindi mabilang na mga tagumpay. Sa kalaunan, siya ay naging isa sa 5 hari ng Regal Palace, ang tanging babae sa kanila. Walang alinlangan, si Olympias ay talagang isang superwoman. Sa Regal Palace, ang matataas na miyembro ay natakot sa 2 babae. Ang isa sa kanila ay si Zyrus Labelle, dahil marunong siyang gumawa ng Kadoko spells. Ang isa pang babae ay si Olympias, dahil siya ay isang matigas na cookie. Minsan, siya ay napakabigat na kahit si Tyr ay bahagyang natatakot sa kanya. Sa makatuwid, tungkol sa insidenteng ito, talagang naramdaman ni Olympias na medyo hindi maganda ang pakikitungo ni Tyr at ng iba pa dito. Paano nila pinahihintulutan ang 2 puwersa mula sa isang maliit na bansa na ipahiya sila ng husto? Nakita niyang medyo nakakahiya ang sitwasyon. Sa harap ng pangungutya ng Olympias, ibinaba ni Tyr at iba pa ang kanilang mga ulo at nanatiling tikom ang kanilang mga bibig. Sa katunayan, paano sila nasira ng husto sa pagkakataong ito? Medyo hindi kumbinsido si Clifford, kaya nag-cross legs siya at pinagsabihan, "Olympias, hindi namin kailangan ang mga sarkastikong pananalita mo dito. Kung nandito ka, baka mas malala pa ang sitwasyon kaysa ngayon. Kung narito ako, nawasak ko na ang Leviathan sect na iyon at ang maharlikang pamilya ng sagot ni Olympias habang walang gana niyang hinugot ang 2 submachine gun at isang bangkos ng mga granada mula sa kanyang baywang. Dahil dati ay isang nagbebenta ng armas, walang sinasabi kung gaano karaming mga armas ang kanyang itinago sa kanya. Ang pinaka-nakamamatay na bagay ay nagawa niyang ganap na itago ang mga sandata sa kanyang katawan, na ginagawang halos hindi nakikita. Nanliit ang mga mata ng mga nakaupo sa tabi niya. Sa wakas, nagbabala si Juan, "Olympias, ayos lang na magdala ka ng baril, ngunit hindi ka ba magdadala ng mga granada sa paligid? Hindi ka ba nag-aalala na bigla itong tumunog? Sinusubukan mo bang lipulin ang ating Regal Palace?" "Shut up!" Pinandilatan ng Olympias si Juan. "Ikaw ang pinakawalang kwenta sa kanila. Basura ka. Hindi mo kayang protektahan ang sarili mong asawa." Kung may nagalit pa kay Juan, nagalit na siya at nakipag-away ng husto sa taong iyon. Gayunpaman, nang sabihin sa kanya ni Olympias ang mga salitang iyon, kinailangan itong sipsipin ni Juan at hindi man lang naglakas loob na magpakita ng pahiwatig ng galit. "Sister White, dati, hindi ka gaanong madaldal gaya ngayon. I am guessing that you must have been heartbroken recently. Kaya ba napakakulit mo? Anong nangyari? Hindi pa ipinagtapat ni Pangulong Zablonsky ang kanyang pagmamahal sa iyo." Panunuya ni Don Quixote. Ang Pangulong Zablonsky na binanggit ni Don Quixote ay si Jim Zablonsky. Parehong bahagi sina Jim at Olympias ng 5 Kings of Regal Palace. Ang una ay banayad, habang ang huli ay mabagsik. Ang dalawang ito ay tila may damdamin sa isa't isa, ngunit ni isa sa kanila ay hindi gumawa ng dagdag na hakbang na iyon. Bilang tugon sa hindi napapanahong biro ni Don Quixote, agad na tinutok ni Olympias ang isang submachine gun sa kanya at nagbabala, "Kung maglakas loob kang magsalita muli ng walang kaparerekon, naniniwala ka bang aabot ako hanggang sa pumutok ang iyong ulo?" Nanginginig, nagkibit balikat si Don Quixote at hindi na nang-ahas na magsalita pa. "Sige, itigil mo na." Kinawian ni Tyr ang kanyang kamay at sumenyas na tumahimik ang lahat. Jokes aside, dapat bigyang pansin ng lahat ang pangyayaring ito. Sa puntong ito, naging solemn na ang lahat.
Kung tutuusin, ang higit na inaalala ng mga nangungunang brass na ito ay hindi ang usapin tungkol sa maharlikang pamilya ng Ma at sa Leviathan sect. Bagamat ang bansang ito ay lupain ng kalaban, hindi mataas ang tingin ng Regal Palace sa parehong puwersa. Ang talagang nakakuha ng atensyon ni Tyr at ng iba ay si Darkshire. Si Darkshire ang tanging nabubuhay na miyembro ng Shadow Totem, ang arko na kaaway ng Regal Palace. Sa paglipas ng mga taon, ilang beses na siyang inaway ni Tyr, ngunit patuloy silang pinagmumultuhan ng lalaking ito na parang multo. Sa pagkakataong ito, malabong bawiin na naman siya ni Tyr. Si Darkshire ang may pukana sa pangyayaring ito. Hindi naman masyadong masasabing si Zikma at ang Leviathan sect ay nagsilbing kasangkapan lamang niya. Kaya, ang pangunahing kalaban na kailangan nating labanan sa pagkakataong ito ay si Darkshire. Sa puntong ito, hindi napigilan ni Tyr na hawakan ng mahigpit ang baso ng alak sa kanyang kamay. Sa tunog ng kalabog, nagkapira-piraso ito. Sabi ni Tyr, alam mo talaga kung ano ang dating ng Darkshire noong araw. Isa siyang killing machine, pero sapat na iyon para sumakit ang ulo namin. Sa nakalipas na mga taon, sumali si Darkshire sa isang mahiwagang organisasyon sa sinaunang martial arts community ng Celestial Empire. As a result, hindi lang siya naging mas powerful, the most tricky part is that he has learned how to use his brain. In short, I absolutely cannot allow him to live alive. Ipaubaya sa akin ang Darkshire bukas. Nag-improve siya, pero kami din. Napakaraming miyembro ng Regal Palace ang pinatay niya noon. This time, we must make sure na babayaran niya lahat, pati yung inutang niya sa atin dati, said Olympias. Umiling si Tyr. Basta ikaw, ang laban sa kanya ay hindi mo gagawin. Ano? Bahagyang kumunat ang noo ni Olympias. Tinitigan ni Tyr si Clifford Han at inutusan, Clifford, bukas kailangan mong makipagtambol kay Olympias para harapin si Darkshire. Isama mo na rin si Hawks. Si Hawks ay bahagi ng 18 general ng Regal Palace. Gayunpaman, ang pangalan ay hindi tumutukoy sa isang tao, ngunit 3 magkakapatid. Sa 2 hari at 3 general na itinalaga upang harapin ang Darkshire, maraming tao ang nakasimangot. Boss, makapangyarihan talaga ang Darkshire, pero kailangan ba talaga ng ganoong line-up? Tanong ni Jermaine Leonard, ang Diyos ng pagsusugal. Sagot naman ni Tyr. Tila ang lalim ng iniisip niya, nilaibot ng tingin ni Tyr ang mga naruroon at tuluyang dumapo sa White-Eyed Ivory Dragon. Ivory Dragon, kumusta ang aking walang kabuluhang senior, si Torbert Octavius, sa Nemesis sa panahong ito? Tanong niya. Dati, natanggap ni na Torbert at Tyr ang tunay na mga diskarte sa paglilinang mula kay Notice Windsor, ang Haring Pulubi. Bagamat pareho silang itinuturing na mga alagad ni Notice, si Torbert ay mas matanda kay Tyr, kaya naman ang huli ay palaging tinatawag ang former bilang senior. Yung lalaking tulog buong araw. Wala siyang ginawa kundi matulog. Ngunit muli, ang pagtulog ay isang uri ng paglilinang para sa kanya. Makapangyarihan ang taong iyon, sagot ni Ivory Dragon na may puting mata. Huminto siya saglit bago nagpatuloy, kung isa sa alang-alang ang buong Nemesis, natatakot ako na walang makakapantay sa kanya maliban sa akin. Sa sandaling ito, maging si Tyr ay medyo nagulat. Nagtanong siya, kahit sina si Gillam at Reshit ay hindi siya matatalo ng iba. Ito ay hindi madali. Ang bilis ng pagangat ng kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay sadyang walang kapantay. Ang taong iyon ay isang pambihira, paliwanag ni White-Eyed Ivory Dragon. Nalanghap ni Tyr ang malamig na hangin. Sa katunayan, ang pamamaraan ng paglilinang na ipinasa ng kanyang amo kay Torbert noon ay labag sa natural na kaayusan. Ang Waddle Sleeping Feast, isang cultivation technique na bumuti kahit na ang practitioner ay natutulog, ay masyadong hindi kapanipaniwala. Kabanata 1469. Juan Yates, I miss you so much. Lumipad na rin dito yung lalaking yun, di ba? Hindi pa siya sumalubong sa akin. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Tyr. Sleeping. Bago ito, 16 na oras lang ang tulog niya sa isang araw. Ngayon, halos 19 na oras ang tulog niya sa isang araw, sagot ni White-Eyed Ivory Dragon. Hindi nakaimik si Tyr sa revelasyon. Miyembro na siya ng Nemesis, kaya susundin niya ang iyong kaayusan. Sabihin mo lang sa kanya na sumama kina Clifford, Olympias, at sa iba pa bukas para harapin si Darkshire.
Dalawang hari, tatlong general, kasama ang isang hindi maarap na Torbert Octavius. Napakaraming pambihirang mga master ang nagtutulungan upang mahawakan ang Darkshire. Medyo sobra-sobra ang lineup na ini-assemble para harapin ang isang lalaki. Maraming lalaki sa tabi ni Tyr ang hindi maiwasang magtanong, "Boss, ganoon na ba Cate-Cut si Darkshire ngayon?" Hindi ako sigurado kung gaano siya kakilakilabot, ngunit sigurado ako na hindi ko na siya hahayaang makalayo muli ng buhay. Kaya, dapat mamatay si Darkshire bukas, sagot ni Tyr. Dahil doon, lumingon siya para tumingin sa iba. Susunod, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng ilang impormasyon tungkol sa mga mandirigman ng Leviathan sect at ang maharlikang pamilya ng kasabay nito, itinalaga ko kayong lahat sa mga tiyak na target. Kapag nagsimula ang digmaan bukas, kailangan mong hanapin ang iyong mga target at tapusin ang mga ito. Ako naman, ang kalaban ko bukas ay si Leviathan. Kilala ang lalaking iyon bilang ang pinaka-idolized na combat master sa sinaunang estilo ng Muay Thai. Hindi siya dapat maliitin. Sa pagsasalita tungkol dito, tumayo si Tyr mula sa kanyang upuan at nagpatuloy, "Mga kapatid, totoo na ang Leviathan sect at ang pamilya ng Hari ng Ma ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Ngunit, ang digmaang ito ay maaaring ituring bilang ang pinakadakilang pagpapakita ng lakas ng Regal Palace mula noong labanan natin ang Shadow Totem. Kaya, mayroon akong simple at tumpak na kahilingan para sa inyong lahat." Sa pagkakataong ito, kabuoang 10,000 miyembro ng Regal Palace ang pumunta dito para sa digmaan. Siyempre may mga casualty sa bawat digmaan. Ang mga pagkamatay at pinsala ay hindi maiiwasan, ngunit umaasa ako na lahat ng nandito ay babalik ng buhay. Walang problema. Tumango ang lahat. Sila ay puno ng kumpiyansa sa kaibuturan. Sino sa mga may mataas na ranggo na miyembrong ito ang hindi nakaligtas sa pagdanak ng dugo sa kanilang paglalakbay? Gaya ng inaasahan, lahat sila ay tiwala sa paparating na digmaan. Well, that's all about the war tomorrow. Ang tagal na nating hindi nagkita. Halika, inuman muna tayo. Cheers! At the same time, sa Royal Mansion. Sa panahon ngayon, hindi na nababalot sa pamilya Ma ang kalungkutan ng pagpatay kay Walter. Ibinaba na ang mga puting tela na nagpapahiwatig ng pagluluksa na kanina ay nakasabit sa mansyon. Ngayong gabi, abala ang buong pamilya. Kamakailan, ang pamilyang Ma ay nakaranas ng sunod-sunod na malalaking kaganapan. Una, ikinasal sina Juan at Mona. Pagkatapos, pinatay si Walter. Ngayon, kukuha na sila ng bagong ulo ng pamilya. Ang walang tigil na serye ng mga kaganapan ay nagpapanatili sa buong pamilya na abala. Sa oras na ito, nagsimula ng maghanda ang staff sa mansion para sa paparating na seremonya ng succession, na maaaring ituring na isang magandang kaganapan para sa royal family. Samantala, sa villa ni Mona, naupo siya sa harap ng windowsill gaya ng dati at nakatitig sa labas. Bagaman hindi na niya naisip ang magpakamatay, patuloy na nanlumo ang kanyang espiritu. Matagal na rin simula nung ngumiti siya. Dati, dinala ni Zeke ang Royal Monklam upang tumstigo na ang pagkamatay ni Walter ay sanhi ng Juan at Regal Palace. Sa kabila ng tila matibay na ebidensya, si Mona ay may sariling paghuhusga sa kaibuturan. Hindi siya walang alam, at hindi rin siya naniniwala na gagawin ni Juan ang ganoong bagay. Sa kabaligtaran, sinabi sa kanya ng instincts ni Mona na may kinalaman si Zeke sa lahat ng ito. Sa panahong ito, parang nagbago si Zeke sa ibang tao. Kung ikukumpara sa dati niyang pagiging maamo at matikas na ugali, ngayon ay irritable na siya at pasikat. Nagsimula ng maghinala si Mona na si Zeke ang may kasalanan, ngunit wala siyang mahanap na ebidensya para patunayan ito. Gayunpaman, siya ay matiyagang naghihintay sa araw kung kailan ito ihahayag. Samantala, naniniwala rin si Mona na hinding-hindi siya pababayaan ni Juan. Kaya naman, nakipaglaro siya at naging masunurin kay Zeke. Hindi siya tumanggi kahit na sinabi nitong gusto niyang makipagnobyo sa kanya. Kanina pa hinihintay ni Mona ang lalaking mahal niya. Nananampalataya siya na malapit na itong pumasok para iligtas siya, tulad ng isang knight in shining armor sa isang puting kabayo. Habang nakatingin sa labas ng bintana, napansin niyang tila abala ang lahat, at lahat sila ay nag-uusap at nagtatawanan sa isa't isa. Wala sa kanila ang kasing lungkot ni Mona. Walang alinlangan, ito ay likas ng tao.
Kahit gaano kabuti si Walter sa mga taong ito sa buhay, magdedalamhati lang sila saglit pagkatapos ng kanyang kamatayan. Walang makakaalala sa kanya pagkatapos. Tanging laman at dugo lamang nang namatay ang patuloy na magdurusa. Medyo natulala si Mona saglit. Bigla niyang naramdaman na banyaga ang lahat ng nakikita niya sa harapan niya. Siyempre, ito ang lugar kung saan siya ipinanganak at lumaki. Ngunit sa sandaling ito, bigla niyang napagtanto na habang ang lahat ay mukhang pareho sa ibabaw, ang lahat ay nagbago. Siya ang prinsesa ng maharlikang pamilya ng Ma, ngunit ngayon ay naging isang tagalabas na walang kinalaman sa sarili niyang pamilya. Juan, nasaan ka na? Patay ka ba o buhay? Kung buhay ka, bakit hindi mo ako pinuntahan? Sa kaibuturan ng kanyang pagmamahal na puno ng puso, hindi napigilan ni Mona na tawagin ang pangalan ni Juan. She felt desperate and even disappointed with him for the first few days, but she had calmed down now. Ang kanyang kasintahan ay walang alinlangan na naging pag-asa niyang mabuhay. Juan. Juan, kailan ka pupunta sa akin? Hindi ako naniniwala na pinatay mo ang aking ama, talagang hindi. Kailan ka darating? Mangyaring lumapit sa akin ng mas mabilis. Gusto kong umalis dito kasama ka. Ayoko nang manatili dito. Maya-maya lang, may lumitaw na figure sa likod ni Mona. Iniabot niya ang kamay niya at marahan siyang niyakap mula sa likuran habang sinasabi niya, Nana. I missed you so much. Ang malumanay na boses ang matagal nang hinahanap-hanap ni Mona. Isang pares ng kamay ang humawak sa kanyang manipis na baywang at patuloy na hinahaplos ang kanyang katawan. Sa sandaling iyon, naramdaman na lamang ni Mona na hindi mapakali ang dugo sa kanyang katawan. Hindi niya napigilan ang haplos bagkus ay nasisiyahan siya sa kanyang sarili. Dumating na siya. Pumunta talaga siya. Nanaginip ba siya? Totoo ba ito? Juan, sa wakas nandito ka na. Matagal na kitang hinihintay, sabi ni Mona, nabulunan ang boses niya sa emosyon. Nang lumingon siya, handa na siyang turuan ng masakit na leksyon ang guya na ito. Gustong tanungin ni Mona si Juan at itanong kung bakit ang tagal niyang dumating sa kanya, at kung bakit niya ito pinabayaan na magdusa ng ganito. Juan niya. Gayunpaman, sa sandaling lumingon si Mona, ang lalaking nagpakita sa kanyang mga mata ay hindi ang mukha na matagal na niyang inaasam, kundi ang lalaking kinaiinisan niya. Zeke, paano naging ikaw? Agad na nawala ang saya sa puso ni Mona nang walang bakas. Sa halip, napalitan na ito ng walang katapusang sense of loss. I gave an order that no one is to enter my room without my permission. Zeke, bakit ka nandito? Kabanata 1470. What an unsightly thing. Noong una ay puno ng lamang ang mukha ni Zeke. Sa tuwing pupunta siya upang makita si Mona, pinipigilan niya ang kanyang aura ng bisyo. Kahit na si Zeke ay isang jerk kapag siya ay tapos na ang mga bagay, ang isa ay aminin na siya ay tunay na in love kay Mona. Kahit anong klaseng katawa-tawa ang ginawa nito sa kanya, lagi niyang pinipiling tiisin siya. Ang lalaking ito ay tunay na nagmamahal kay Mona mula pa noong siya ay bata pa. Maraming bagay ang kayang tiisin ni Zeke, maliban sa isa. Hinding-hindi niya matatanggap ang babaeng may ibang lalaki sa puso nito. Nana, pinatay ni Juan ang iyong ama. Paano mo pa siya mamahalin? Gayunpaman, hindi pinaglaruan ni Mona ang mga sinabi ni Zeke. Instead, she said, sabi ko, no one is allowed to enter my room without my permission. Kaya umalis ka na sa kwarto ko, Zeke. Huff! Sa sandaling ito, sa wakas ay hindi na nakapagpigil si Zeke. Sa pag-uugali na parang isang mabangis na hayop na nasisiraan, pinisil niya ang baba ni Mona. Mona, tell me, why are you still in love with him? Don't you think your behavior would disappoint Godfather? Ilang saglit, medyo natakot si Mona sa nasisiraan na ugali ni Zeke. But, her fierce nature took over and she pushed him palayo, shouting, bitawan mo ako. Hindi pinatay ni Juan ang tatay ko. May tiwala ako sa kanya. We have all the concrete evidence. So, bakit nahuhumaling ka pa sa lalaking iyon? Isa-isang nagumbok ang mga asul na ugat sa noo ni Zeke. Ngayon ay ganap na galit, naramdaman pa niya ang pagnanasa na walang awa na bugbugin si Mona, ngunit nagpigil siya sa huli. Nana, wala akong pakialam kung maniwala ka o hindi. Bukas ay ang araw na ako ay naging pinuno ng maharlikang pamilya ng Ma, at ang araw na kami ay magkatipan.
Kung si Juan ay maglakas loob na magpakita at magsagawa ng seremonya, paparanasan ko siya ng isang malagim na kamatayan. Kaya, kailangan mong malaman ang iyong sariling lugar. Simula ngayon, asawa na kita. Pagkasabi noon, galit na tumalikod si Zeke at galit na umalis. Naiwang mag-isa si Mona sa kanyang silid na tulala. Finally, she muttered, pupunta ba talaga si Juan bukas? Isang nakakatakot na pag-iisip ang pumasok sa Zeke ni Mona ay malamang na nag-set up ng isang hindi matatakasan na bitag at naghihintay na pumasok si Juan dito. Kung talagang dumating si Juan bukas, siguradong papatayin siya. Naliligalig, tumatakbo sa isip ni Mona ang magkasalungat na kaisipan. Gusto niyang magpakita si Juan bukas at makilala siya, ngunit mas nag-aalala siyang mawalan ito ng buhay dahil dito. Bumalik si Mona sa bintana at tumitig sa labas na may nalilitong ekspresyon. Napahawak siya sa buhok niya gamit ang mga kamay niya. Maya-maya, nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Daddy, what should I do? Kung buhay ka pa sana sinabi mo sa akin. Daddy, how I wish you could tell me, what exactly should I do now? Samantala, pagkalabas ni Zeke sa kwarto ni Mona ay nagmamadaling tumakbo ang alipors niyang si Rodman. Young Master, tumawag lang si Senior Leviathan. Pinapantikan niya para salubungin siya dahil may importante siyang sasabihin sa iyo. Saan? Kumunat ang noo ni Zeke. Hindi niya maisip kung anong uri ng bagay ang sapat na mahalaga para hilingin ni Leviathan na makita siya ngayon. Bukas ay ang araw ng kanyang paghalili. Dahil dito, maraming bagay na dapat harapin ni Zeke ngayong gabi. Napaka-busy niya. Sa hotel kung saan kayo nagkita noon. Ang mga tao mula sa Leviathan sect ay tumawag sa iyo kanina, ngunit walang sumasagot sa telepono. Kaya, tinawag nila ako sa halip, sagot ni Rodman. Ang layo kaya. Bahagyang sumimangot si Zeke. Tawagan mo sila, sabihin sa kanila na wala akong bakante ngayong gabi at hindi ako makakapunta doon. Si Rodman ay hindi lamang medyo natigilan, ngunit bahagyang nag-alinlangan din na ipasa ang mensahe. Ano? Hindi ka man lang nakikinig sa mga utos ko ngayon? Tanong ni Zeke. Nagmamadaling umiling si Rodman. Young Master, kung gagawin mo ito, inaasar mo si Leviathan. Siya ang pinuno ng Leviathan sect, at ako, si Zeke Ma, ay malapit ng maging pinuno ng maharlikang pamilya ng Ma, kaya, pareho kaming mga pinuno ng host dominant forces. Bakit sa tingin mo matatakot akong Mena si Leviathan? Malamig na ngumuso si Zeke. Bagamat sa simula ay maganda ang kanyang kalooban, sinira ito ni Mona. Pagkatapos ng lahat, bukas, makukuha na ni Zeke ang lahat ng gusto niya. Ngunit sa kasamaang palad, hanggang ngayon ay hindi pa niya nagawang makuha ang puso ni Mona. Galit na galit ang ipinadama sa kanya ng babaeng iyon, lalo na kapag naiisip niya si Juan. Kaya, sa oras na ito, si Zeke ay nasa galit. Dahil dito, hindi niya gustong i-entertain si Leviathan. Tiyak, si Zeke ay isang ambisyosong tao. Kaya naman nakipagtulungan siya sa Leviathan, naging disipulo niya, gumagalang sa kanya, at nangako pa nga na isusuko niya ang buong pamilya ng hari ng Ma sa Leviathan sect pagkatapos niya maging ulo ng pamilya. Ngunit ngayon, tila si Zeke ang kanyang sariling amo, at ayaw magpasakop sa iba. Sa simula pa lang, hindi man lang naisip ng lalaking ito na yumuko sa Leviathan. Nang makitang nag-aalangan pa si Rodman na tuparin ang kanyang utos, muling sumimangot si Zeke, ano ka pa at nakatayo dyan? Bakit hindi mo tinutupad ang utos ko? Agad namang tumango si Rodman at pumayag na ipasa ang mensahe, saka nagmamadaling umalis. Ano ito? Nagmura si Zeke habang mabilis na humakbang patungo sa isa pang building sa mansion. Sa oras na ito, maraming mga domestic na sikat na fashion designer ang naghihintay sa kanya doon. Pagpasok pa lang niya sa kwarto ay sabay-sabay silang bumati sa kanya. Young Master Zeke, as you requested, we have prepared all kinds of outfits. There are total of 12 sets of designs here, Young Master Zeke, you can choose one of them to wear in the succession ceremony tomorrow. Ang isa sa mga designer ay agad na naglagay ng isang rack ng napakarilag na suit sa harap ni Zeke. Samantala, isa pang rack ng mga gown ang inilagay sa kabila. Young Master Zeke, nagpadala kami ng isang tao upang ipaalam kay Miss Ma ang tungkol sa angkop na sesyon, ngunit tumanggi siyang pumunta dito para pumili ng kanyang gown. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Zeke.
Nag-aapoy ang mga mata niya sa galit habang nakatingin sa hilera ng mga gown. Young Master Zeke, Miss Ma wore this garment last time. Ganoon din ba ang suot niya bukas? Ang isa pang designer ay pumunta sa rack ng mga gown at pumili ng isang magiting na mukhang militar na suit. Iyon ang suot ni Mona noong grand wedding nila ni Juan. Iyon ang huling straw para kay Zeke, na sa wakas ay snap. Ay ewan. Malakas na nagmura si Zeke. Gamit ang leather boot sa paa, sinipa niya ang designer sa lupa at paulit-ulit na sinipa ang ulo nito. Nakahiga siya sa lupa at sumisigaw sa sakit, ngunit walang balak tumigil si Zeke. Hanggang sa sumambulat ang utak niya at namatay siya sa lugar na pagtatampo niyang hinaila ang paa niya pabalik. Damaloy ang dugo mula sa ulo ng taga-disenyo, na nabahira ng pula ang military suit. Huminga ng malalim si Zeke at bumulong sa malamig na boses, anong hindi magandang tingnan. Takot na takot ang mga katabi niyang designer. Sa isang iglap, naintindihan nila kung bakit biglang nagalit si Zeke.